Si Unoda, hindi siya hinanap eh. Iniilagan siya eh. Kasi ano siya eh, ano nga sila na hindi ka nakusunadan, sisilaban yung lugar mo, sukuhain yung ayok mo, tumubaba siya sa mga urban area dito, ano, kinukuha niya yung mga bayuhan, eh. Ginagaya niya yung tao to exist. So, ano yung mayroon sa araw na makikita niya, ginawat hindi pa sila productive, walang gumagawa sa kanila, inuumit nila. Umit nila. Sa akin, baliwala yun kasi si Unoda ng mga panahon na 1960, naghahapon-hapunan, pero nananarget. Nananarget siya. Target niya yung mga naglalabas sa, ano, sa tinatakot niya pagka sa ilog, papasok ng papasok yun. Eh. Ayaw niya na yung mga tao makarating doon sa papasok pa. Kaya pagka nakita kanya doon sa kanyang territorial boundary, pag mananakot na yun, magpapaputok, papatamaan sa bato. Kunyari, may nagagwardya. Kayo naman matatakot. Ah, may naghahapon-hapunan. Kasi hindi mahuli yan ng Air Force. Napapakinabangan ng mga Amerikano kung maglalanding sila rito. Saka no way na makaalis ang mga tao dito kung sira ang pier. Wala, hindi makakadak yung mga malalaking barko. Hindi na nila nagawa yun. Dahil hindi na yung Amerikano, they landed niya sa somewhere in Tumibo, which is almost 8 kilometers away from Lubang na. Pare, 8 kilometers na yan eh. So, hindi ba? So, gulo na. May portion pare sa silangan na nasunog na. Pero hindi na umano ang tumuloy hanggang kanluran. Tapos yung pier, hindi nila natimuloy. Nagtago na sila sa bundok. Yun doon nag-start na yung mga pag-i-struggle nila sa forest. Kaya naging struggler yan, mga yan. Tago ng tago sa bundok. At night time, na muna, alam pa nila kumuha, may mga supply sila pare. Yung kanilang ratio, nandun sa kanila lahat. Pero after several years pare, natuto na silang to live by their own na naghahunt na sila. And mostly, these are cattles. Yung mga naliligaw sa gubat, yung mga nakakalpas, nag-roam around sa gubat yan, napapatay nila yan, that they don't get the full carcass. Kumukuha lang sila ng portion, yung mga karamihan, yung mga kita-kita lang. Na nakakapagtaka nga lang dyan, sa bagay, wala namang nag-aano eh, wala namang namamasyal na nga sa gabi dahil namamaril ng kapon dito. Hindi makagalaw yung mga tao dahil minsan, pagka nawawala ka ng hayop, siyempre hanap mo sa gubat yan. Simula nung may mga namamaril nga, may binabaril, pero hindi naman nila pinapatamaan. Meron siguro accidentally pinatamaan, may Tagalook na napatay. Noong panahon ni Unoda. Pero kung papatayin nila, kaya nila patayin. E kaso nga lang, siguro accidentally na baril lang hindi asintatong ano, hindi na baril ay takutin lang, tinamaan. Yun. Tapos request na naman ng mga ranger. Bigyan na naman ng mga ranger. Hindi nila makikita. Hanggang full batalyon na pare ang dinala dyan. Ayun. Tapos hanggang kumuha na sila ng parang isang taong magaling maghanap ng struggler sa Japan. Pangalan ata rin eh. Parang ano rin ang motorsiklo, yung Kawasaki, parang gano'n ang benefit mo sa pangalan ng mapuna. Siya ang humabol talaga kay Unoda. Nung nakausap na niya, na-explain niya kay Unoda, after almost 3 decades of hiding, sumuko si Unoda. Pero hindi na pinadaan sa bayan dahil pag dumaan sa bayan niyan, saka sa pier pare, para alisin, ay baka patayin niya ng tao dito. Kaya sinakay na sa chopper yan. Pagkakay niya sa chopper, ang request naman ni President Marcos dahil sa Malacanang. Then from Malacanang, may mga picture naman niya sa newspaper no na sinurrender ni Unoda yung kanyang subway, which is samurai. Yan, hindi naman samurai, yung Wakashi blade. Kasi honor nila yan eh, honor ng isang officer yan eh. Ginawa naman ni Marcos, kinuha niya, tapos binigay ulit kila to. Yun. And then, after that, dinalan si Japan si Unoda, hanggang sa lately, may mga balita kami dito sa lubog na si Unoda prepared to live in Brazil.
Doon na siya inabot ng pagkamatay sa kanto. Sana gumawa ng tamang storya eh. Yung tamang storya na isipin mo, nalagyan ng mga may rap kaya mo rin gawin mahal yung lugar dahil minsan may history. Hindi dapat paano tayo paano natin Ikatampal ka bang bayani kahit ikaw ay diktator?